Hello mga hungry minds. Ay, grabe nangyayari sa mundo. But there are signs of hope sa Amerika kung nakailan lang. Yung third knocking protest nila, oh, around 9 to 10 million ang sumari all over the United States of America. Yung mga conservative media, nireport nila 7 million lang daw. Pero maraming lumalabas na data na mahigit sa 9 milyon ang sumali. No? Kasi no king, kasi si Trump daw nag-aastang hari na wala na constitution. There's supposed to be a democracy. In fact, that's how America was founded kasi ayaw na nga nila doon sa royalties ng Europe, no? Kaya their founding fathers declared no king but democracy. No? Government of the people, by the people, for the people. Dahil sa pag-aasta ni Trump na para siyang hari, matindi ang epekto hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Itong pagtaas ng presyo ng lahat. Tumaas yung gasolina, susunod dyan yung pagkain kasi yung urea, yung chemical which is petrochemical also base. So, problema sa harvest, maraming kahit mga plastic, kahit yung mga basurahan natin na plastic, baka wala na tayong mabili niyan. No? At itong si Trump, talagang kitang-kita naman natin na talagang delusional siya. No? Uh, Panalo na raw sila. May regime change na raw sa Iran. Pero pina-follow ko kasi si Colonel Douglas MacGregor at saka si Major Scott Ritter, mga magagaling na military analyst. Sabi nila, talo ang Amerika at saka yung boots on the ground. Wala yan, suicide daw yan. Kasi paano mo sila dadalhin doon with all those satellite intelligence, papunta pa lang sila, patay na sila, no? Walang nangyayari sa giyera dyan, puro empty buildings yung binobomba nila. In fact, kababasa ko lang, 3 general na naman yung, including the Army Chief of Staff, yung finar ni Higset. That guy is a buffoon. Always talking tough, pero walang alam yun, bobo yun, gago yun. No? Kasi sinasabi ng mga commanders na ground invasion is not possible, no? And they're running out of ammunition. Kung talagang gustong ipilit, no? When the body, yan pa nga lang ang protest, but when American service people, bodies coming back in a coffin, nako, mas lalong magkakagulo yung Amerika na yan. No? Talagang Trump is psychologically problematic, talagang imbecile, talagang sabi nga ng ibang psychologist, may dementia na sila. Ngayon, sabi ko nga, pinost ko nga itong protesta, that's what makes America great, hindi yung MAGA ni Trump. It will make America great kasi lumalaban sila sa Europe, no? Bago nila nakamtan yung level ng sibilisasyon na mataas ang antas. Ang dami rin nila pinagdaanan na protesta, na revolusyon, lalo na yung pinaka-famous na French Revolution. No? Ang protesta kasi sa tingin ko may tatlong epekto yan eh. Una, no, it sends a message to their politicians that people are paying attention. They're aware of the situation, lalo na ngayon sa mundo ng social media, ng internet. So, hindi pinabaliwala ng mga tao yan. Pangalawa, it gives a hint on the voting preference ng mga tao. Yun ang nakikita ko nga sa mga post na yung mga talunan na mga Democrat yan, tumataas ang antas nila sa mga survey. Kasi pag na-dominate ng Democrat ng US Congress saka Senate, nako, siguradong impeach si Trump. Although I have my doubts, no, kasi napakalakas ng Israel lobby, yung mga billionaire Zionist, through the AIPAC, America-Israel Public Affairs Committee. Kaya kontrolado talaga yan. I have my doubt kung impeach si Trump kasi kontrolado talaga nila yung Congress. In fact, yung recent na State of the Union address ni Trump nung binanggit niya ng Iran,
standing ovation, both Democrat and Republican politicians, kasi yun ang gusto ng Israel eh. No? So tingnan natin kung sigurado na yan, it will be dominated by the Democrats ang US Congress and the Senate. But I really have my doubts kung ma-impeach si Trump. Number three, it reinforces the culture. No? Meaning, tumatapang ang mga tao, which is good. Kaya nga, yun din ang wish ko sa Pilipinas kasi yung mga protesta natin dito sa Pilipinas laban kay Bangag, schizophrenic, no? Meaning, hati ang utak. Meron mga authentic, meron din nagpoprotesta yung Tindig Pilipinas pero walang Marcos resign. In fact, yung Tindig, yung una nilang protesta, daming tao, pangalawa, wala, pakatlo, yung sa EDSA, wala, halag nilangaw na sila kasi alam na ng tao nasira pa yung credibility ng simbahang Katoliko diyan kasi alam naman na bayad yan ni Tambaluslos sa ni Satanas, no? Kaya may pagkaskiso ang protesta dito, but if you want to make our country great, huwag tayo matakot. In fact, nung isang beses nagpapagupit ako, uh, binabalita sa radyo doon sa barbershop na magkaroon ng tigil pasada bilang protesta sa pagtaas ng presyo ng mga langis. Sabi ng barbero ko, titigil sila sa ng pasada no, ipapakain nila sa pamilya nila. Medyo nag-react ako, sabi ko, yan ang problema sa ating mga Pilipino, hindi tayo lumalaban, yan nagkakaganito tayo. Dapat lumaban tayo, dapat magprotesta tayo. Pero on the other hand, nagkakaroon na rin ng people power fatigue ang mga Pilipino kasi wala rin nangyayari. Pero hindi tayo dapat tumigil. Tuloy-tuloy lang, no? Kasi matindi din ang epekto ng protesta. Ang problema lang sa Amerika, yung mga politician, I'm sure mga tao din na affected yan. Ang problema lang dyan, yung mga Zionist billionaire sa likod nila, yun talaga ang punot dulo niyan. No, in fact, ginagawa lang cannon fodder yung mga protesta, mga politicians kasi yung mga Zionist billionaire, ano naman yan insulated sila, hindi sila kilala, wala silang accountability. Kahit sino mga politicians ang pumalit dyan, yung agenda pa rin nila. At dahil dyan, ang tingin ko, the problem can only be solved in the ethical level. Yung uh, 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 si Baruch Spinoza, Dutch philosopher na si Baruch Spinoza, may konsepto ng conatus ascendi. That's the basic instinct to survive, to live, no? To reduce, to assimilate everything to the self. In fact, yung baby, makita mo, lahat ng tendensya pag may nahawakan, ilagay sa bunganga, no? So, meaning, akin yan, akin yan, akin yan, no? Human beings are intrinsically selfish, no? Masosolve lang yan. Ang sinasabi ni Levinas na infinity, yung totality in infinity. Yung totality comes from the I, the ego goes to the other, assimilates the other, and comes back to the I. Yun yung what's in it for me, para sa akin. Yung infinity, it departs from the I, goes to the other, it never comes back. It does not expect anything in return. Only in that ethical level na maging tao sa kapwa, maging bukas palad, na masolve natin ang problema ng mundo. Pero that's ideal. Gano'n naman ang ethics Talagang it's an ideal situation. Although I don't know if yung mga Zionist billionaire, kasi maliban sa greed nila, may mga spiritual dimension ba dyan, yung mga demonyong sinasamba nila. And the demons will give them tremendous wealth, but they have to implement the agenda of the demon, which is human suffering and misery. So, malaking laban po, hindi dapat mag-give up. Ang ganda, malikhain talaga mga tao May mga music video na yung Nuking, si Bruce Springsteen, yung protesta, parang concert. No? So, it's spreading. That's a sign of hope na baka matanggal si Trump, although I have my doubts, or baka magkasakit siya bigla, or pero wala, bumabagsak na sila. Yung Attorney General niya was just fired, no? Si Pam Bondi. No? Tapos yung delikado, yung pag-fire ng mga military commanders kasi maganda yun bababa yan Baka yung sumaba, hindi na rin sumunod sa Pentagon. Ako, malaking problema yan. So, exciting. May mga signs of hope, magulo ang mundo. Pero
salamat naman at may mga signs of hope na sa medyo mas-solve din ito. Kaya no, dapat tuloy ang protesta buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas.